Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, magbibigay po tayo ng ating insights and comments, and at the same time, ano ba yung mga matututunan natin in this particular matter, in this particular issue na kumakalat po ngayon in the world of investment. So kaya nga po recently lang, ayan nga, no, kung napanood nyo naman sa isang segment na kung saan allegedly, no, yung 200 million plus na investment scam ng dalawang celebrity po, no? Ibibigay ko yung aking comments diyan, yung insights natin, at ano yung mga matututunan natin mga Pilipino, especially mga Pilipino, nagsisik agad ng investment opportunities, no? Maglalagay ka lang daw ng pera, kikita ka na ng malaki. May ganun ba talaga? Kaya naman sa video na ito, no, maririnig nyo ang aking insights from an investment point of view and definitely from a financial analyst and consultant point of view. Okay, so bago natin ibigay yung ating insights, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian G. Azucena, isang 19-year-old na professional trader, investor, aspiring economist, and definitely content creator na gumagawa ng mga videos patungkol sa trading, investing, personal finance, economics, no, at mga youth empowerment contents po natin na ginagawa, no. So kaya naman kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at huwag mo kalimutan na i-click yung notification bell button para lagi kang updated every time po na gumagawa tayo ng mga such contents like this, no. So ngayon, wag na natin patagalin. Before tayo magbigay ng komento or insights, let me have a big disclaimer of this content or this video na gagawin natin ngayon, no. Unang-una, ako po ay ang gagawin nating video ngayon ay self-help learning, no? Awareness. And definitely, hindi tayo nang-aakusa dito na ginawa nila yon or hindi nila ginawa. Katulad nga ng sinabi ng aking professor, no? Na hindi, kung hindi pa napapatunayan sa korte talaga, no? Na guilty sila, so wala pa talagang crime, no? Or wala pa talagang na-commit, no, na crime unless na talagang ay eto guilty to. So kaya naman yun yung aking stand or point of view dito. Ang ibibigay lang natin yung mga learnings, no, and awareness and comments, no. So pangalawa, ang gagawin po natin dito, i-analyze natin ito not from the legal basis po, no, dahil by the way hindi naman ako lawyer at hindi rin naman ako kumbaga consultant ng ganong specific business standpoint, no. Tayo ay nakapokus ngayon sa investment literacy, financial literacy. Yun yung scope ng aking expertise kasi. Okay po? So sana maliwanag po yun sa inyo. Ngayon, ibigay na natin yung ating insights dyan, no. Sa totoo lang, personally, no, pinapanood ko yung dalawang vlogger na yon. Maganda yung mga contents nila, pero yun nga, such times like this, no, biglang nag-iba, no. Biglang tumaob, no, or biglang nag-exchange, ay kala ko mabait to, no, pero may mga nagawa pa lang ganon, no. So ako personally nagulat lang din talaga sa ganong allegations, no, sa ganong pangyayari na mayaman naman yun, no. Maraming ang tao mayaman na pero 'di ba gumagawa pa rin ng masama. Again, di ko pong sinasabi na ginawa nila yon, pero nakakagulat lang na may ganong pangyayari, no, na if ever man, 'di ba, nakakasad dahil pinaghirapan naman talaga karamihan na ng mga OFWs yung pera, 'di ba? So pero pangalawa po, no, nakikita ko na talaga yan na nagpo-promote, ayoko nang banggitin yung pangalan kilala niyo na yan. Nagpo-promote po sa kanilang social media accounts, no, yung content creator na yon, yung vlogger na yon, na lalaki, na kung saan pinopromote nila, pwede kayo mag-invest dito as low as 200,000 pesos, no, with a 5% interest. Doon pa lang po kahit idol ko yon or 'di ba, or kahit na sino pa man yon, 5% per month. So 60% per annum or per year, 'di ba, per annual basis, which is sa mundo po ng investing, sa mundo po ng interest, no. Yun ngang 5% lang per year. Sa totoo lang guys, no, sa totoo lang mga traders, malaki na po yun. Dahil kung pagbabasihan natin ng mga traditional financial institutions or ang mga bangko, no, sa katunayan po 1 to 3% lang, no, yung time deposit, malaki na po yun. Sa mga digital banks naman, 4 to 6%, malaki na din po yun. Walang magbibigay sa inyo
ng ganong kalaki. Unless nga, ayan, no, na sinabi, no, nag-invest ka ng 1 million, halimbawa, no, minimum daw 1 million, sabi nila. So, 50,000 yun every month. Tignan mo, may 1 million ka lang, I mean, syempre, malaking halaga yon. I mean, may 1 million ka, mag-invest ka doon, no, may 50,000 ka every month. Cash flow mo na yun. Grabe, di ba? So, 60% babalik sa'yo in 1 year. Doon pa lang po, napaka-sketchy na. Or ibig sabihin, napaka too good to be true na. No? Sabi nga nila, if it is too good to be true, then most probably it is not true. Diba? Hindi yun totoo. Eh, grabe, grabe naman kasi talaga, no? Kahit nga 10% lang eh, no? Kahit nga 20% lang per annum or per year. Kahit 30%, eh, grabe, 60. No? Hindi, kulang na lang, doble natin pera mo, parang ganun eh, di ba? So, doon pa lang po, napaka, ano na, no? Napaka, hindi na makatotohanan kahit sinong tao pa man yan. So, doon pa lang yung point of view ko, scam na to, no? Para sa akin, para sa akin. Hindi naman sa ginajudge natin, eto, most probably, ganito to, no? Mahirap yung ganyang investment. Kaya ngayon, syempre, hindi naman natin mapatunayan kung totoo nga o hindi. Pero, again, awareness pa rin sa publiko yung magandang way natin, especially tayo. Ayan nga, no? Kabilang ako doon na social influencer ako. So, it is my social responsibility sa aking mga followers na katulad po ako, no? Nagtuturo ako ng investment, no? Pero kasi guys, no, hindi po ako nang susulisit ng investment, magkaiba po 'yon. Magkaiba po 'yung nagtuturo tayo sa katulad no ng nanghihingi, no, or nagpapa-invest sila sa tao kasi ang tawag po doon, no, kailangan meron kang secondary license from SEC na yung kumpanya o yung isang individual na nanghihikayat ng mga investors, kailangan yan, may another license pa yan from SEC that you are able or you can be able to solicit investments from the public. Public meaning yung mga tao. So kaya ngayon, ako, wala din naman ako nun. So hindi tayo accredited na mag-invest kayo kay estudyante trader. Hindi ko po yun ginagawa. So, tayo ay nagme-mentor lang, tayo ay nagtuturo, no? So, with that, yun nga ang point, no? Naghihikayat ka, nasusulisit ka ng investments at sasabihin mo, hindi naman pala sa'yo yung pera, hindi sa'yo yung kumpanya, medyo hindi talaga makatotohanan o hindi ka panipaniwala. At dapat nga yung mga Pilipino na dun pa lang, na hindi porket kilala yan, hindi porket sikat yan, hindi porket kung sino mang Poncio Pilato yan, or social influencer, papaniwalaan na natin kaagad. Kasi again, sikat man sila o hindi, binigay mo man sa taong kakilala mo, kahit nga kaibigan o kakilala mo, ayaw mo nga basta-basta magbigay ng ganong halaga, di ba? Kahit nga magkano lang, thousands of pesos lang. Yun pa kayang 500,000, billion pesos per, per investor. Ilan daw yun? 400. Sabi nga ayaw ko na magiti yung pangalan sabi nga niya, kung 400 yung nagre-reklamo, kahit na lang tigpa 500,000. So more or less, lagpas talagang 100 million po yun. No? Kung ganun ang value ng mga investments that they put in. So ano ang point no na matututunan natin dito? Yun nga, no, kung yung return, alam mo ng ganung kalaki, no? Kahit nga 10% lang per annum, mas mataas pa doon, napaka sketchy na po or hindi na makatotohanan. Pangalawa, kahit sikat pa yon or kahit sino, kahit kakilala mo, it will fall back again to the money that you earned, no? In a way na kung saan pinahirapan mo yung sarili mo, nakitain yung pera na yon. So talaga namang dapat no hindi mo siya pinapakalawalan agad, no, kahit sino pa mang tao po yan. And number 3, do your own research. Wala po yung kikita ka agad ng malakihang pera ng wala kang gagawin at yun, napakalaki ng interest, 'di ba? So kapag ganun pinapangakuan tayo, guaranteed, no? So hindi pa alam, no? Parang pinaligoy-ligoy pa kung saan daw i-invest yung pera, sa business daw. Pero di ko alam sa casino daw pala. Again guys, hindi po tayo nang dito, no? Pero ayun yung mga lesson learned na makukuha natin from this point of view, na finance and investment point of view. No, yung legal sa iba na lang po yun. Pero dito, at least, no, naturuan natin yung mga Pilipino na maging maingat sa mga kanilang decision when it comes to trading and investment decision making. So kaya yun lang guys, follow for more episodes like this and
I hope natulungan ko kayo, estudyante trader.